Binanatan ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos matapos po arestuhin at ipadala sa The Hague ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Tuloy rin ang panawagan ng mga Davaoenyo na iuwi na sa bansa ang dating Pangulo. At live po mula sa Davao City, naroon ang ating kapatid na si Ate Angela Lagunzad Castro. Magandang umaga. Good morning, Ate Angela. Pakikwento, alam kong ang daming nangyari, pero pakikwento sa atin ang nangyari dyan sa Davao nitong weekend, Angela. Good morning mga kapatid. Nandito nga tayo nung weekend para sa pagdiriwang ng ika-88 araw ng Davao dito sa Davao City. Pero masayang selebrasyon ay nauwi sa protesta ng mga Davaoenyo. Libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon-tipon kahapon. Dala ang kanilang banners at placards, isinigaw nila ang panawagang Bring Duterte Home para maiuwi na sa Pilipinas ang nakakulong na dating Pangulo mula sa ICC Detention Center sa The Hague. Lalong lumakas ang sigaw ng mga Davaoenyo nang magsalita si Davao City Mayor Baste Duterte. Anya, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya mula nang arestuhin ang amang si Duterte. Binatikos din ni Mayor Baste si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin ito. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rodi Duterte's name, you will never be loved, Mr. We will stand up and we will fight back. Aside, you're not being loved by the people. All you have is a government's resources and your turn. Beyond that, you are nothing. Kinundi na rin ni Mayor Baste ang tila napakadali daw na pagsuplong ng Administrasyong Marcos sa kanyang ama sa kamay ng ICC. Dagdag pa ng anak ni Duterte, wala raw utang na loob si Pangulong Marcos sa kanilang pamilya matapos ipalibing noon ni dating Pangulong Duterte ang ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Present din kahapon si Senator Bongo. May panawagan din siya sa mga taga-suporta. Pakinggan po natin. Please lang, huwag kayo tumigil. Huwag po tayo tumigil hanggang hindi nila pinapauwi. Ayun nga mga kapatid, naging maanghang ang mga binitiwan na salita ni Mayor Baste Duterte kahapon sa mismong araw ng selebrasyon ng Davao. Libo-libo mga supporters nga nakita natin doon at dinaluhan ito ng 415 contingent. No? Napansin natin na karamihan sa mga dumalo sa pagdiriwang ng araw ng Davao ay nakasuot ng itim bilang protesta nga sa pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. As I've mentioned kanina, mahigit 400 contingents ang nakilahok sa parada na binubuo ng iba't ibang sektor. Mula dito sa Davao, balik muna dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Tita Angela. At mamaya babalikan ka namin dyan sa Davao. Kasama pa rin natin live mula sa Davao ang ating morning ate Angela Lagunzad Castro. Tita Ate ano pa bang update dyan mula po sa Davao? Yes, thank you Andre. Good morning mga kapatid. Andito pa rin tayo sa Davao City, sa tapat mismo ng bahay ni former President Rodrigo Duterte. Puntahan po natin Ito po ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mga nakapaskil pa po dito sa gate niya na mga dasal na pinaskil po ng mga taga-supporters. Dito sa bandang kaliwa, may mga nakaupo pa rin mga supporters natin. Dito po sa bandang kanan ay makikita po natin mga kapatid may mga libreng pakain po. May biskwit, may tinapay, may tubig, may libreng pakape,
pagatas para sa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte na naka-prayer vigil po dito mismo sa kanyang tapat po ng kanyang bahay. At yung iba ay mga nag-FB live habang sila ay nagbabantay nga po dito sa tapat ng bahay ni former President Rodrigo Duterte. Dito pa po, puntahan natin ang ilan sa mga supporters na maaga pa lang ay nandito na, wala pang uwian. Yan. Okay. Sige. Okay. So ito nga ang mga ilan sa mga supporters ni FPRRD na nagbabantay sa tapat ng kanyang bahay na talagang wala pang tulog, wala din daw uwian. Ito makakausap po natin si Sir Percy Justiniani. Tama po Magandang umaga. Good morning kapatid. Magandang umaga po mga kapatid. Oo, so pakikwentuhan mo kami kailan ka nagsimulang magbantay dito sa bahay ni Pangulong Rodrigo Duterte? Okay. Nagsimula po itong pagbabantay namin sa tahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes na kung saan may naipaulat na may search warrant daw po. At agad naman na tumugon yung ating mga kababayang Dabawenyo para bantayan at tulungan at ipakita ang pagmamahal at suporta po namin sa pamilyang Duterte. So wala pa pong uwian? Walang upuan po na kung saan kahapon pa po ako ng hapon dito at maghihintay sa papalit po para sa dito sa pagkain at pagbabantay din po. Si FPRRD po ay magbe-birthday, no? It is going to be his 80th birthday sa March 28. Kung sakaling makikita niya ito, ano nga mensahe ang papadala mo sa kanya? Nako, Pangulong Duterte, mahal po kayo ng Dabawenyo na kung saan talagang kami po'y nananabik sa pagbabalik niyo po dito sa lungsod ng Davao. At kami po talagang mahal na mahal po kayo ng Dabawenyo at ng buong Pilipinas po. Okay. Maraming salamat po, Mang Percy, at sa mga supporters po dito ni Pangulong Duterte na talagang sinabi po nila ay hindi po sila uuwi at sila po ay magbabantay dito ano matang mangyari dito sa bahay ni Pangulong Rodrigo Duterte. No, pabalitaan nga kasi noon na meron daw search warrant. Pero according naman po sa police sa Regional Davao Police Office ay wala naman daw po silang ganoong arrest warrant na inihahanda. No, by the way, andito pa rin nga tayo as I've said at just to recap lang also what happened yesterday, 415 na contingents po yung lumahok doon sa parada. Mula po yan sa iba't ibang sektor. At sumatotal po 20,000 na mga protesters ang umattend ng Araw ng Dabawenyo kahapon. Samantala, meron pa rin po tayo mga iba pang balita dito. Tingnan lang po natin. Isa sa mga kinuhang abogado ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Kinumpirma yan mismo ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Isa si Kaufman sa listahan ng Public Counsel ng International Criminal Court o ICC. Dati rin siyang naging prosecutor ng ICC. Sa ngayon, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang kinikilalang abogado ni Digong. Una nang sinabi ni dating spokesperson Harry Roque na nagsumite na rin sila ng mga dokumento para payagan maging legal o legal counsel ng dating Pangulo. Maraming salamat, Angela. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.